Hello mga kagrasya, magandang araw sa inyong lahat. So meron akong basahin para sa inyo patungkol ito sa kaligtasan sa tinalakay nating episode chapter 2 verse 8 to 10. Sabi dito, ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos at sa ganang kagandahang loob ng Diyos at di masukat na habag ng Diyos na ipinangaral natin at tinalakay natin sa video and reels na hango sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa episode chapter 2, 8 at chapter 10. At kalangitaan ng tinalakay na ito ay sumasalungat sa katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating magagawa o sa pagsunod ng mga kautusan o salita. Bagamat mahayagang malinaw ni Apostol Pablo na ginagamit niyang grammar is aorist tense na naligtas na tumutukoy sa kanilang kalagayan noong natanggap nila ang mensahe ng kaligtasan. Mababasa natin ito sa episode 1:13. Ito ang pagkatanggap nila ng kaligtasan. At tinutukoy niya ang kasalukuyan at ang bukas ng mga taga-Episo sa kanilang kapanahunan. Subalit, mairing itinatanggi at sinasalungat ng isang walang alam sa habag ng Diyos para sa Kanya ang kaligtasan ay bunga ng pagsunod natin sa Diyos bago niya sa verse 10. Sinabi niya sa verse 10 na ang kaligtasan natin ay bunga ng ating pagsunod. Habang sinalaysay natin na ang kaligtasan ay ang mabubuting gawa ay maging ang pagsunod sa Diyos, tinutulan niya ang pahayag na niya na kaligtasan ay di sa pamamagitan ng gawa at di nila ang sarili kundi bagamat ng biyaya ng kagandahang loob at obligasyon at huwag sa kanyang pagtutong ito, lumalabas na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng habang at biyaya ng kagandahang loob at di masukat na pag-ibig kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na resultan na at bubunga ng kaligtasan. Ito ang kanyang statement. Bagkos ang kagandahang loob ng Diyos ang dahilan ng pagligtas ng mananampalataya sa episode, sabi roon na naligtas. Ang episode 2:8 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo'y naligtas ang mga Biblia. Sa kanya salungat dahil sa pagsunod tayo ay maligtas sa future. So naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya tumutukoy sa pananalig o pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos na naging tagapagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pinadalang bugtong anak na umako ng lahat ng ating pagkamakasasala at dahil sa kanyang kamatayan ang sinumang mananalig sa kanya matapos na gumawa ay maliligtas. Ito ang mensahe ng magandang balita hango sa sulat ni Juan sa 3:16. Pero lumalabas sa kanyang pag-uunawa na ang kaligtasan daw ay tatanggapin sa pamamagitan ng pagsunod ng utos. Ibig sabihin, hindi ka pa ligtas kasi hindi ka pa natapos sa pagsunod. Sumantalang ang mga taga-Episo ay idineklarang ligtas noong nananalig sila sa mensahe na makapagliligtas sa mga taga-Epeso. So lumalabas sa na tratrabaho ka para maligtas. Binanggit niya sa Filipos 2 chapter 12 na salitang English, ito yung works out your salvation.
Hindi po ito work for salvation. So iba ang work out your salvation or work for salvation. So yung work out your salvation, so meron na kang salvation na natanggap, meron ka ng kaligtasan, ito ay work out mo para ito ay umangat, diba? So iba yung work for. Kung magtatrabaho ka para ka ligtas, para ka magkaroon ng salvation. Ligtas na ang mga taga-Efeso. Kaya sila gagawa dahil sa verse 13. Dahil sa sila'y ligtas na kumikilos ang Diyos sa kanila para makapagbuhay ng ayon sa pag-uban ng Diyos. Basahin din natin ang Filipos 1:6. Ito ang sinasabi ng Filipos 1:6. Nakagawa tayo dahil mayroong Diyos na gumagawa sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para gumawa. Pero kung walang nagbigay sa atin, hindi tayo makagawa. Diba? Ito ang ibig sabihin ng Filipos 1:6 na nakagawa tayo dahil mayroong Diyos na gumagawa para sa atin. Work out work for ang malakihan ng ibahan. So, sa mga magaling sa Iglesia, dahil so, ang work out for salvation ay meron ng salvation. Ang work for salvation is wala pang salvation. Yung work out your, so meron na. So, ang work for ay wala pa. Kailangan mo pang trabahuin. Kaya ito ang ginagawa ng nag-comment. Kailangan nilang trabahuin ang trabaho Jesus na tagapagligtas. So, ang Panginoong Kristo natin ay nagtatrabaho para sa kaligtasan. So, ang para sa kanya, nagtatrabaho niya para sa kaligtasan. So, balik tayo sa Efeso. Ang deliver doon ang sabi niya sa Pablo na ang kanilang pagkaligtas ay sa loob ng Diyos. Lalo hindi lang mapagsunod, hindi lang sa kanilang sarili. Ang kaligtasan ito ay sa loob ng Diyos. Matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang lahat ay kaloob ng ating Diyos. Kung walang Diyos na kumaloob sa atin, wala tayong kaligtasan, hindi tayo ligtas. Okay? So, ganyan lang ang logic. O pananalig bago pa man makagawa ng mabuting gawa ang tao sa Efeso, sila'y ligtas na at dahilan na sila'y makagawa dahil iniligtas sila at ligtas na sila at ang kanilang kaligtasan ay plano ng Diyos kung babalikan ang Efeso 1:4 hanggang 10. So ito ay trabaho ng Diyos, hindi tao ang nagtrabaho nito. Kung aatras ka, pabalik sa Efeso 1:4 hanggang 10, kung ito ay basahin mo. Amen? So meaning, ang order na salvation o ordo sulatis ay pinili, kaya iniligtas dahil inihanda sa mabuting gawa bago pa man ginawa ang sanlibutan. Kaya hindi bunga ng kanilang gawa ang kaligtasan, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman dahil sa kanilang pagkakaligtas ay epekto ng lubos ng sukdulang biyaya ng Diyos. Ngayon, sinasabi ng sumasalungat na sila'y naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at nagpapahiwatig na imbis na ang kaligtasan ay mula sa lubos na kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa mga sumusunod sa Kanya, lumalabas na ang kaligtasan ay bunga ng pagsunod ng tao o bunga ng kanilang sariling pagsunod sa kautusan. So ito ang magiging kung maniligtas ang tao sa pamamagitan ng tao. At hindi ito matatawag na abad dahil nagtatrabaho tayo. Kung
kung ganun po, malabas na ang kaligtasan ay bayad at tuhod sa mga sumusunod o ito ay regalo ng mga karapat-dapat na regaluhan. Yung mga masunod at dahil dito lumalabas na masunod sila kaya sila ligtas. Lumalabas na ganun pala ang kaligtasan para makibalak na kung sino ang nanalo siya ang magkakatangganan ganun pala. Tuloy sa lahat natin, sino ang panalo. Kaya ang kaligtasan ngayon para sa bumabatiko sa atin ay imbis na nakasentro sa natapos na gawa ni Jesus, nakasentro sa ginagawa ng tao kung sa pamagitan ng pagsunod na naging highlight ang pagsunod ng tao, imbis na ang highlight ay si Jesus at ang kanyang natapos sa Kristo. So ang highlight nito mga kapatid, trabaho Saang bahagi sa episode chapter 2 verse 1 to 10 mo makikita na sila'y masunurin. Bagamat kung basahin mo ang Epeso, sinulatan ni Apostol Pablo ang mga ligtas na at paano namuhay bilang mga ligtas na. Pangalawang tanong, paano sila nakakasunod na para bunga ng kanilang kaligtasan kung ang kalagayan nila noon ay sa chapter 2 verse 1, sinusunod ninyo ang mga masamang takbo ng mundong ito na pailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan no himpapawid ang espiritong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoong tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pananasa ng ating laman at ang mga sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan kabilang tayo sa taong kinapuutan ng Diyos. So paano tayo makasunod kung ito ating kalagayan? Kinapuutan ng Diyos. Dahil sa ating mga makalaman, makamundong pagsunod, sinusunod natin yung kagustuhan ng hari ng mundo ito. So ulitin ko ang siyensya ng tanong, paano sila maligtas sa kanyang kalagayan? Sa pagsunod ba sa kautusan o iniligtas muna sila para maahon sa kanilang likas na kalagayan? Para makasunod sa Diyos o sa kautusan? Basahin ang Epeso